pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya'y tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha, di
Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw.
kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko. Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Sir Gian Katungan, who will be sharing the eulogy, offering us a deeper glimpse into the life, love, and character of Ma'am Geraldine Zamora. Once again, Gian Katungan. Celebrate the life of Geraldine Nanette Amoroso Zamora. It means a great deal to see so many faces, each one touched by her kindness, wisdom, and presence.
I stand before you with a heavy heart, trying to find the right words to honor someone who meant so much to me and to all of us. Mama Nedet was more than just a mother, a friend, a cousin, a colleague. She was a source of inspiration, support, laughter. She's always there with the kind words and a helping hand. Mama Nenet had always been my abogado every time na ginaagigan ko. Si Mama ang nag-referee. Every time na ginaagigan ko ako. As a nephew, growing up sa Ilabalay, si Mama, hindi lang basta tita ko. Ang pagtalangga ni Mama sa akot, same sa kung paano, naman ginapalangga ang iyang mga bata. Most of my moment ko siguro, nakuha ko kay Mama. Mama had a unique way of making people hurt, making people feel hurt, lighting up a room, working tirelessly for others, and with a big open heart for those who are in need. She taught us valuable lessons about love, resilience, and the most important, and the importance of being dedicated in her service. I don't joke ayaw si Mama pag-abot sa pagserbisyo. While it's hard to say goodbye, with the comfort of knowing that Mama Nenet's legacy lives on each one of us, in the stories where we share, the values we uphold, and the love we carry forward. Let us honor her memory, not just with tears, but with gratitude for the time we had together, and with a commitment to live our lives with the same grace and compassion that she showed every day. Rest in peace, Mama. You will be deeply missed and forever remembered. Mom, thank you. Your eulogy to our beloved Ma'am Geraldine Zamora. And at this moment, let us hear a message of love and farewell. Let us start off with Bebing Posadas for the Amorosa family, pinsan po ni Ma'am Geraldine. Si Nenet, first of all, I grew up with my grandmother who is here, alone with my grandmother. Sometimes on Saturdays, punta kami sa Marbel kay Auntie Mering Parinias ko to wash her clothes. I was with my grandmother at the age of 1 year old till I am in something like grade 6 kasi pinawag na ako ng nanay ko. But then after that, I have a time always to sneak out going to my grandmother's house because mag-travel kami through Yellow Bus going to the house of Patahira. Nenet and I grew up of the same age. I could imagine she is very slim. Hindi siya fan kumain. Fan siya magbasa ng mga libro. Marami siyang libro. Marami siyang comics. Yun din ang one thing na tinitingala ko makanto diri sa Mario 12 because I could share her comics. I grew up with my Lula Valeria here. She is here, but I haven't seen Liwayway. I used to, yan ako natuto magbasa ng
Ilonggo, Tagalog, sa Liwayway. Pero comics, diri kay Geraldine, she's very bright, talented. Which when but there are times na kinadalaga ako ng Lula diri kay Tatay Hiran. So, nag-college siya, she went to Manila hanggang naging CPA siya. Nagput sabay. Kaya, mapakato siya sa tubig. Siling ni Lola. Ari na si Bibig. Libro ang gusto niya. Kaya hindi ko ma-imagine bakit nawala siya. And basta may problema ka to ka sa iya. May solution siya. Kambalan ka niya, lagayan ka niya, isturahan ka niya, pagpuli mo, like na ang heart. Thank you. Kamalang yun, divine. Sana ipon ka na Jesus. Bring you the peace over your life. Thank you. Thank you, Posadas, for sharing your memories sa ating lahat with Ma'am Geraldine Zamora. Thank you, Ma'am Bebe. And now, let's hear the message of love and farewell from Ma'am Mirna Bulaer. Sa kanan, kami ni Ninit, first cousin, nag-happy kami dito. Bukod ng mga akong mga pakaisa na napasinabaw. Hangtod mag-high school, ukod ng yapon kami. Dito kami natulog, uwiin. Magsakit ang among lula, kami giapon ginatawag, duha, na magbantay. Nag-separate na kami, atong college na siya, anak siya sa Manila, ako nag-delivery sa Surala, tapos pag-college ko sa Davao kami. Pero ang komunikasyon na ako, sige-sige. May time, makaulit siya. Hindi hindi kami magbanding doon. Until niya, nakulit siya din sa pamilya niya. Hindi na siya nag-residensan. Heart disease. Wangin kayo siya. Siya nag-hambal sa akin. Dahil magtatag ka. Malagaw kami tayo. Gusto niya maglagaw kami. Net sakit kayo. Ginayahan mo ako. Wish ko lang, maaari ka rin karoon. May always pray ang iyang sa lagot siya. Mag-rest in peace ang iyang soul. Hindi na yung mag-accept niya. Ang separation. Ako lang And now let's hear the message of love and farewell of Ma'am Merlinda Posadas of Rex Pasinamo. Farewell of Sir Rex Pasinamo. Si Sir Rex po yung isa sa mga naging sandigan ni Ma'am Geraldine on her last days. Kanang kita rin. Unto, ininit. Bata, inikanan. Kapoy sige, ambal na lumahigit ka na. Namin siguro na daw, kasual na lang eh. Kung wala na siya,
base sa iya pag-lead sa iya nakabuhi. So, as naambal na sa mga unang nagapalangga sa iya, she's full of wisdom, love. Ang karakter niya is immeasurable sa pag-apekto sa atong tanan. Siguro, ang gusto niya nga matabo is ma-unite niya ang kaya na i-unite sa family. Not only sa family, but she would go beyond the family. Sa kilala, ang mga kababaryo, mga bata. Very wonderful ang yan nakabuhi. Although hindi perfect, pero namo siya sa gusto pang mahimo nga unta, huwag niya para himo. Pero kulang na sa panahon. Kuha na siya sa aton. Lesson, inspiration na iya kabuhi. I think she will be happy sa iya nga pagtaliwag ng paglakaton. Thank you. Thank you so much, Sir Rex, and let us continue to hear a message of love and farewell from her niece ni Ma'am Geraldine, Ma'am Maricel Amoroso. Ngayong ito na siguro. Aga pa. Sa tanan-tanan nga nagkadto, madamagid nga salamat. Balaan ko, kada isa sa inyo may mga schedule, mga very busy. Pero you really take time to come over. Thank you, Gid. Sa mga auntie, sa mga uncle, na nagbuli, na nag-overtime. Thank you, Gid kayo. Ang akon auntie, bisan wala na sa mabiling sa iya. Kung ano may ara siya ibulig niya. Kung isa, hindi man close sa iya pero mapalapit. May problema. Ang pinakagudlay kay auntie is to say no. Pag mabalaan niya nga may problema kayo, don't need to say anything. Hindi ka naman ang logo. Ikaw ang flag. Thank you sa inyong life. Thank you so much, Ma'am Maricel Amoroso. And let us hear a message of love and farewell from the family member, Marvin Val Montes Amoroso. May aga, no? Aga pa man. So, ako ng respeto kapag sa inyo tanan, sa tanan ng mga tito at mga tita, sa mga kapakaisahan, second cousins, sa amo ng mga kahinapusan. Wala na ako nag-prepare sa script. Ihambalan na ko kagabi. And then, I think it's accurate to say na ang i-share ko sa
ako life experience with Tita Nene reflects the same way sa mga pinsan namin. Growing up, daming ginangamon pagdako. Sa amon family nakita ko, solid yun sila nga magtutod. And in turn, kami nga magparakaisa hanggang dikit man. Normal naman ang mga away-away, ginagmay, pero may iban nga mag-interest sa tampoy nga anay, res bakanay git. And I like to think na it's because of the way Tita Nene influenced our family. Sa amon family, she is the embodiment of absolute selflessness. Grabe na generosity, pagpalangga sa amon yung mga kahinabusan, pagpasensya sa amon mga pasaway. Siguro makita ko mga si tatay, si Tito Bebot, si papa ko, maakit siya kung may tinunto kami nga magparakaisa. Pero si Tita Nenet siya ang the equalizer. Wala siyang pangakit, like lang. So I think of all, that would be the one trait ni Mamiskin na mo magparakaisa. Nagdako ako, personally, nagdako ko during my college days. Dito ko sa balay ni Tita. And dito ko kita nga ang wala man pabor-pabor kung nga ang daw mag-argin ang buon sa papa ko sa kay Tita Nene. Grabe siya. Ihungin niya na lang ihatag niya pa sa iyo. Which is why also grabbing this opportunity to thank my cousins, kay Ate Dayang, kay Ate Cheng, kay Kuya Jun. Thank you kay wala niyo gindalok si mama niyo sa amo. Siling ko pila na ka nauna nagtaliwan si papa ko, mga tito, lola, lolo. So normal naman lang, no? As you grow old, you accept the fact na people you love will eventually move on to a better place. Pero titas moving on, may dako kitang void. Taging puso na mo magparakaisa. And I can only imagine the pain and the sorrow na na-feel sa mga pakaisa ng kabataan niya. So, I think rest assured na nakita si Tita no doubt is already in a better place with the rest of the family who has moved on. So, Tita, you will be missed. Kagsaton ka na, thank you everyone for coming and sharing with our grief and sorrow. Good morning. Thank you so much from co-employee or subordinate ni Ma'am Geraldine. Let's have Ergidia Jing Tinopol. Hello, good morning sa tuwang tanan. So sad no na nagtapok ka diri karon because this will be the last time na makita natin si Ma'am G. Since si Ma'am G na-enter sa among opisina from accounting, kanang nag-get along well minimal because marami kaming something in common. I grow up as tawag nila nga pariyuti. So, pag-abot sa mga alagang hayop and everything, pagkasinabot minima, ma-amaze ka. Pag talikod mo, kumiton ka niya, yan pang nagtagpuyan sa gasto sa balat. Grabe si Ma, as ako kay generosity, pero with limit kasi. Si Ma'am kasi, maskin, Ma'am, wala ka nang natira sa'yo. Ibigay mo pa rin lahat, as in,
og boundaries. Pero si Ma'am Diretso, kahit yung tiyagpulo, ready to help to na si Ma'am. And as in every aspect of life. So, overall, mamiss ko dyan si Ma'am Chi. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Kasi yung nasa abaon na siya. Makita ko yung kanyang upuan. Tulad dyan ako luha because yung deeper ang among relationship. But wala tayong magawa. I-accept natin ang mga pangyayari. Rest assured, Banji, na sa mga anak na mong napilit, kung ano mang maitulong ko sa kanila, I'm very willing. Maraming salamat sa kanila. Thank you, sir. A message coming from the previous boss ni Ma'am Geraldine Zamora. We have Sir Federico Cabanet. Sir. Manggaralan kasi maraming estudyante. They're professional students. Pero ako, sa boarding house restaurant, ako ang boy doon. Hugas plato, waiter, eskwela gabi, working student. Nakita kami ni Geraldine, pati mga brothers and sisters niya. Ang bait talaga. Kasi sabi na, matulungin talaga Geraldine. So, after graduation kasi, una ako eh. Pagkatapos kong graduate, nag-join ako sa SGB. Then after SGB 4 years, kinuha ako sa Jensan. Doon sa Manila. Akala ko, siyempre, ibang ugali niya. Kasi boy lang ako, sila professional student. Ako'y magising alas 4, tigil alas 5, pasok sa eskwelahan. Pagdating ko, nandyan sila. Magaling ang pagkikitong nila sa akin. Kaya, Nico, pwede mo kanta kamay. Although I retired, but last 2023, I represent the Philippines in World Championship of Performing Arts in California. I received 3 golds, 2 silver, 1 bronze, and 3 plaques. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan naman iwalay. Puso lumaban, walang
much, sir. Geraldine. And at this moment, let us reminisce all those memories na iniwan sa atin ni Ma'am Geraldine. The goodness, the laughter, sadness, and happiness. Atin pong alalahanin or atin pong let's remember everything. Yung mga masasayang alaala na ating dala-dala kapag nasasambit ang pangalang Geraldine Zamora. Let us not forget that Ma'am Geraldine serves as a mother, a friend, a sibling sa ating lahat. And let us not forget the love, especially the love na ibinigay niya sa ating lahat, na ipinaramdam niya sa ating lahat, the generosity. And for all the people na nandito ngayon, maraming salamat on behalf of the family that we are all here united as one to celebrate life, to mourn together. And at this moment of time, let us hear a message of thanks coming from Ma'am Francesca Erica Zamora Likit. Good morning sa tanan. Sorry, wala ako nakaprepare ng kahit na anong message po. Gusto lang, in behalf of our family po, gusto lang dyan na ako mag-thank you sa tanan-tanan po, sa inyong tanan. Makita na damo ka mo diri nga nagkatuso po, kabalo ko nga happy kay si Mama. Gusto ko din po mag-thank you syempre po sa family ni Mama, sa mga kapatid niya po, sa mga tito ko, tita ko, kay Tito Nonoy, kay Tito Toto, kay Ninong Bebot, kay Tatay Totong, kay Ma'am. Salamat sa mga sister-in-law, sa mga in-laws ni Mama. Salamat po sa simula day one, simula nung pagka-admit niya, kahit na nung wala pa siya na-admit, nandyan kayo. Sa mga tita ko, sa mga pinsan ni Mama, kila Tita Chanito, kila Tita Diday, kay Tita Edna po, kay Tito Bobo, kila Tita Bibing po sa lahat po, sa mga hindi ko man nabanggit, sa mga Mendeville po, sa mga Baltero, sa mga Amoroso, sa Pasinabaw, sa other pa, sa mga friends, sa mga bookkeepers po, sa mga katrabaho ni Mama dati, sa boss niya po, sa mga boss niya. Salamat po. Sa mga hindi ko po nabanggit, alam niyo man po, kumbaga sa mga hindi ko nasabi, sa mga hindi ko nabanggit ng mga pangalan, pasensya na po, hindi ko talaga lahat maisa-isa, pero sobrang salamat po. Salamat sa tanan, salamat kasi hindi namin to kaya ng kapatid ko kung wala kayo. Hindi po talaga namin to kaya kung wala kayo. Hindi kami ready na wala si Mama ko. Walang may ready sa amon, hindi ka. Abi ko ma-hospital kami, pneumonia lang. Abi ko makapuli pa kami. Abi ko makapuli pa siya. Pero wala na. Kaya, sa tanan, salamat ikayo sa inyong tanan po. Salamat talaga. Sa dalampasigan, malayang tulad ng maibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga punot, halaman, ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, maibabalik pa ang kahapon.
makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tulak at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, maibabalik pa ang kahapon. At kung ikaw may magbalik, at tulad ko rin ng iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tulak at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gulita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangan lumisan? Na panahon ng pagkakataon, maibabalik pa ang kahapon. When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there.
won't shine anymore, I'll be there. Be there. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip. Tayong dalawa ay lagi nagmamahalan, na kailanman di maglaho ang pag-ibig ko. Makakayang mawalay sa'yo, ikaw lamang ang buhay ko. Mayroong sinasabi, ikaw lamang ang puso ko ibibigay lamang sa'yo. Ikaw ang mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang. Mawalay sa'yo, ikaw lamang ang buhay ko, ang puso ko na mayroong sinasabi, di kong minamahal ang lagi. Sana'y habang buhay tayong magkasama, ang
but it is a part of our life that we have to say goodbye. Goodbyes are not forever. Yes, I believe that lahat ng mga nandito ngayon ay nakakaramdam ng bighati sa ating mga puso. But I believe that Ma'am Geraldine wants us to be happy. Diyos, tungod sang amon mga sala, matarong gid nga tanan pagkatugyan sa Diyos nun nga hukmanan. Pero imo man kami gitudloan sa paghinulsol sa amon mga sala, agod nga mahatagan kami sa bag-o nga kabuhi. Ang amon amay sa pagtuo nga si Abraham, tinatagan mo si Luog. Nalulugan sa duta, iwagan mo si Jose nga taga Arimatea sa paglubong kay Jesus sa lulubngan nga iyagit pahimo para sa kaugalingon. Gani, nagahinulsol kani sang tananamon nga mga sala, kag nagapakiluoy kami sa imo nga pagkabindisyonan, nga pagbindisyon sini nga lulubngan, nga ginaman, agod pagkalubungan sang amon utod niya si Geraldine. Dinatugyan namon ang iyalawas sa luta, bato na iya kalag sa imo himaya, kag timba iniliwat sa iyalawas sa katapusan nga adlaw. Ginapangayo namon ini sa imo pagya kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Tanan amay namon, yara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta sining ang sa langit. Hatagan mo kami na si kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ikadaog sa panulay. Sinunoon waton mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria na puno kasing grasya. Ang Ginoong Diyos yara sa imo. Ginadayaw ka lagi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, igang mo kami na nakasala. Yan kay oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ngayon kay Ituturan sa Rosgano. Pahuway nga dayon ni hatag sa iya Ginoo, sa pagsilang sa iyang kapawa. Bindisyonan unta kita sang Diyos nga makagagahon sang tanan, ang Amay, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. So
ka. Let us now release our balloons. But I believe na siya ay panghabang buhay na nasa puso nating lahat. Si Ma'am Geraldine Zamora, Ma'am, mahal na mahal ka po namin lahat. Mahal na mahal ka po ng anak niyo, pamilya, mga kaibigan mo, at lahat-lahat ng mga tao na tulungan mo. At naparamdaman mo ng iyong pagmamahal, especially your children, the unconditional love. For those na may mga flowers po, pwede niyo pong ibigay kay Ma'am Geraldine.